ng mga nagbabagang balita. Pagtaas pa ng inflation at pangunahing produkto, babala ng DepDev kung lumala pa ang tensyon sa Middle East. 2 minor de edad na lunod patay sa dagat ng Siroma. Consumer ng MNWD, umabot ang bill ng 400,000 pesos. Higit sa 5,000 trabaho alok sa job fair ng Kamsurpreso sa Bula. Magandang gabi. Narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Naitakbo pa sa ospital ngunit dineklarang dead on arrival ang 2 minor de edad matapos malunod sa karagatang sakop ng Siroma, Camarines Sur. Isa sa mga kasama ng mga biktima nakaligtas, si John Amador sa detalye. Agad plinano ng Incident Management Team ang isinagawang search and rescue operation kahapon April 15 matapos matanggap ang impormasyon ng pagkalunod ng 3 minor de edad na naligo sa karagatang sakop ng Barangay San Ramon sa Siroma, Camarines Sur. 3 team ang naghanap sa mga biktima para sa search and rescue operation at pasado alas 9 ng parehong araw nang matagpuan ang 2 sa 3 biktima na agad nilapatan ng mga otoridad ng first aid at CPR. Sa pag-iimbestiga ng mga otoridad, pasado alas 7 ng umaga na mangyari ang insidente. Napunta umano sa malalim na bahagi ng dagat ang mga biktima at tinangay ng malakas na alon. Itong 3 kabataan na nagkakaedad 14, 15, and 16. And according to our initial investigation, ang mga victims po na ito ay mga bisita from lahat sila from San Jose Pili, Camarines Sur, na accordingly mag-a-attend ng isang occasion sa Barangay San Ramon. Base doon sa kwento ng mga kasamahan, habang namamasyal yung mga kabataan na ito ay nagkayayaan na maligo sa dagat hanggang sa sila ay mapunta sa medyo malalim na parte kung saan sila ay tinangay ng malakas na alon. Naidala pa sa Siroma Hospital ang 2 ngunit idineklarang dead on arrival habang nakaligtas naman ang isa nilang kasamahan na nasa BMC ngayon. Dahil summer season pa at isa ang Siroma sa dinarayo ng mga ekskursyonista, paalala ng pulisya. Ang PNP naman po patuloy pa rin po ang deployment po ng ating kapulisan, lalong-lalo na po ngayong summer vacation. Naka-focus po ang PNP leadership sa mga pasyalan, sa mga places of convergence po natin, including po itong mga beach and resorts po na ito. Paalala na lang po sa ating mga kababayan, lalo na sa mga nagbabalak pa na mamasyal, kung saan man nila gustong pumunta, lagi po nating i-observe yung safety protocol sa mga pinupunta nating pasyalan. At palaging isaalang-alang ang kaligtasan, lalo na po ang sa part ng ating mga magulang at mga guardian na magbantayan pong mabuti ang ating mga anak upang maiwasan ang similar incident na mangyari ulit sa hinaharap. John Amador, CSN. Matapos sa mga pangunahing lungsod sa 6 na lalawigan sa Bicol Region itong nagdaang linggo, umarangkada na rin ngayong araw ang pamamahagi ng 5,000 pesos cash aid sa mga tricycle drivers sa iba't ibang bayan sa Bicol Region. Sa Camarines Sur, multiple payout sites ang pinagdausan ng pamamahagi ng ayuda. Si Sam Alano sa detalye. Maagang nagtungo sa Fuerte Camp-Sur Sports Complex ang tricycle driver na si Arnold and Cristito ng Barangay Puro, Canacman, Camarines Sur. Yan para tumanggap ng 5,000 pesos na ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa ilalim ng Assistance to Individual in Crisis Situation o AICS. Ayon sa kanila, gagamitin nila ang natanggap na ayuda para sa pang-araw-araw na gastusin kabilang ang pagkain, panggasolina at iba pang pangangailangan ng kani-kanilang pamilya. Sa pamilya, siyempre, sa gamot. Walang ibang mapupuntahan to, dyan sigurado. Pambili ng bigas, ulam. Kaya laking tulong po to, laking tulong. Para sa kanila, sa mga anak ko na lang, para sigurado may patutunguhan. Malaking tulong to dahil medyo mababawasan yung gastos na para nakita ko, ngayon may galing sa DSWD o sa gobyerno binigay.
Dahil sa mataas na presyo ng langis, apektado umano ang kita nilang mga tricycle driver dahilan upang manghina ang kanilang pang-araw-araw na hanap buhay. Umaasa naman ang tricycle driver na magpapatuloy pa ang ganitong programa at tulong mula sa pamahalaan upang masuportahan ang kanilang kabuhayan. Samantala, nagpapasalamat ang mga benepisyaryo sa pamahalaan sa pagbibigay ng ayuda sa kanilang mga nangangailangan. Salamat sa tatuyang Pangulo na medyo siya nagbigay ng subsidy sa mga itong programa sa mga drivers. Kaya nagpapasalamat sa grupo namin. Salamat sa gobyerno sa tinausa mo yung ayuda at nakakuha kami ng kadikit na pambayad sa utang. Kaya nagpapasalamat kami, lalo lang kay Boss, kay Gov, kay Congressman. Malaking tulong po ito sa amin, lalong-lalo na ngayon. Sa panahon ngayon, krisis tayo. Nitong nakaraang linggo, unang nakatanggap ng parehong ayuda ang mga tricycle drivers sa mga lungsod ng Iriga at Naga. Sam Alano, CSN. Nagbabala ang Department of Economy, Planning and Development o DepDev sa posibleng pagtaas pa ng inflation o bilis sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing produkto o serbisyo kung lumala pa ang sitwasyon sa Middle East. Purchasing power ng piso sumadsad pa. Narito ang ulat. Hirap ng pagkasyahin ni Nanay Presinta ng La Purísima Pili Camarines Sur ang kanyang budget sa araw-araw na pamimili ng mga pangunahing produkto. Ayon sa kanya, dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, napipilitan siyang magbawas ng binibili para maitawid ang pangailangan ng pamilya. Mahirap talaga. 1,000 parang 100 na lang na katumbas kang pagbibili. Lahat ng bilhin, nagtataas mo. Ay, ang gulay, karne, yan, mga kaipuan ng loob ng bahay. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev Bicol, posibleng tumaas pa ang inflation o presyo ng mga pangunahing produkto at serbisyo kung lumala pa ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at Iran. Ng ating industry sector and also yung transport sector natin. So, kaya sobrang importante na ma-stabilize natin, mapababa natin as much as we can yung inflation, so that hindi gaano maapektuhan, especially yung source, one of the main source ng pagtaas ng inflation natin ay yung fuel, which affects all other sectors din. Yun nga, mention ko, yung sa production. So, apektado na din yung ating food sa agriculture and fishery sector. So, yun po. Kaya, very important na ma-stabilize or ma-mitigate natin yung pagtaas pa ng ating inflation. Samantala, base sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, bumaba pa ang purchasing power ng piso na nangangahulugang mas kaunti na lang ang nabibili ng bawat piso ng mamamayan kung ikukumpara taong 2018. Maraming goods and commodities sa halagang 100 pesos. Ngayon, bawas na siya. Kumbaga, kaunti na lang siya. So talagang epekto po yun sir ng inflation natin, yung mabilis na pagtaas ng presyo ng mga goods and services. So noong 2018 is 100 pesos. So yung 100 pesos niyo po noong 2018 ay yung value na lang po ngayon is 72 pesos na lang po ang mabibili niyo. So yun po yung halaga na lang ng 100 pesos noong 2018. 72 pesos na lang po ngayon. Chris Novelo, CSN. Umaaray na ang ilang magsasaka sa Bicol Region dahil sa lumalaking gastos. Nataon pa namang anihan kung saan makakabawi sana ang ilang magsasaka, ngunit dumodoble umano ang gastos dahil sa mahal ng langis na ginagamit sa mechanical harvester. Si Jem Garcia sa detalye. Hindi lamang mga driver ang apektado sa pagtaas ng mga produktong petrolyo dahil karamihan sa mga magsasaka ay dismayado rin sa pagsirit ng presyo ng langis na ginagamit nila para sa kanilang mga kagamitan, kagaya na lamang ng mga mechanical harvester at iba pang gamit sa pagsasaka. Tulad na lang ni Bobby mula sa bayan ng Minalabak na lumaki umano ang gastos sa langis, makagamit lang ng mechanical harvester. Ayaw niya mang taasan ng singil sa pagpaparenta nito sa kanyang mga kapwa magsasaka ay wala siyang magawa dahil luging-lugi na umano ang kanyang negosyo dahil sa mataas na presyo ng langis. Siyempre, gagamit ko yan dahil wala namang mga mag-aani dyan, yung mga may gapas. Kaya lang,
iba na yung hingi ng mga ng ilang porsyento ng hihingi namin yan. Ay sa ngayon, ang hinihingi namin sa mga farmer, 8 ka, isa sa amin. Si Bobby ay kasama sa mga magsasaka at mga mangingisda sa Bicol Region na umaasa sa fuel subsidy na ipapamahagi ng Department of Agriculture bilang tulong sa kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Ayon sa Department of Agriculture Bicol, aprobado na ang 604 million pesos na budget para sa fuel subsidy ng mga magsasaka at mangingisda at tinatapos na umano nila ang official list para sa mga qualified recipient, kasama rito ang mga rice, corn at sugarcane farmers at mga fisher folks. Aming pong malugod na ibinabalita na we are now finalizing the official list of recipients po ng ating pong Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks. For Bicol, ang ating pong pamahalaan po ay mag-allocate ng around 604 million para po sa PAF or our Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks, na kung saan po ang bawat recipient ay makakatanggap ng halagang 2,325. I repeat po, 2,325, na kung saan po ang total recipients, farmers and fisher folks na makaka-receive po nito sa buong Bicol ay nasa 260,050 farmers. I repeat po, 260,050 farmers. Sino-sino po itong mga farmers and fisher folk? Ito po ang mga sumusunod. For rice farmers, around 169,000 plus rice farmers po ang makakatanggap po nitong PAF. And for our corn farmers, around 50,970. And for our sugarcane farmers, around 1,200 sugarcane farmers, and our fisher folks, nasa 38,400. Target may i-release ng ahensya ang fuel subsidy sa higit 260,050 na mga magsasaka at mangingisda sa mga susunod na araw. Nakatakdaring mamahagi ng hybrid at inbreed seed maging fertilizer ang ahensya. Jam Garcia, CSN. Agaw atensyon ang post ng isang consumer ng MNWD matapos matanggap ang kanyang bill sa tubig na umabot ng hanggang sa 400,000 pesos. MNWD nagpaliwanag na technical error ang nangyari. Si John Amador sa detalye. Laking gulat ng isang consumer ng Metropolitan Naga Water District o MNWD sa Naga City nang matanggap nito ang kanyang bill sa tubig matapos itong umabot ng higit sa 400,000 pesos. Nakarating na sa MNWD ang insidente at aminadong resulta ito ng technical error. Itong nangyaring kaiguan ng paglangkaw ng bill katong sarot ang konsumidor, inot na inot po, gusto ko milang ipaabot sa behalf po kang Metropolitan Naga Water District Management. Kami po naghagad ng dispensa duman sa nakaresibi, duman ki Mrs. Villarreal na nakaresibi ng halangkaw na bill. Ito po nakagawa lang ng pagsasalang pag-reading ang satuyang meter reader. Nadagdagan lang po ng 0. Ayon sa MNWD, nakapagbayad na ang consumer ng tamang water bill na kanilang nakonsumo. Natugunan na rin ang pagkakamali ng meter reader na kanilang empleyado. Na-call out naman po si attention kang nasabing meter reader na tinaman pong instruction, bako lang siya, kundi ang intiro pong nagkakandak ng meter reading na i-double check bago po i-survey ang bill. Nangani pong di nakita magkaigwa ng kaparehong insidente na nagkakaigwa ng paglangkaw bigla kasi ng mga bayaran. Jan Amador, CSN. Arestado ng PNP Anti-Cybercrime Group ang isang 18 anyos na lalaki matapos gumawa ng dummy account ng isang estudyante para makapanghuthot online. Nagbabalik si Jan Amador. Agad na pinusasan ng mga otoridad ang 18 anyos na lalaking ito matapos ang iginasang entrapment operation sa San Jose, Bumbon, Camarines Sur pasado alas 11 kagabi, April 15. Ang suspect gumagamit umano ng dummy account at nagpapanggap na ibang tao para makapanghuthot ng pera online. Huling na biktima ng suspect na napag-alamang estudyante, ang kapwa estudyanteng babae, at nagpadala ng mensahe sa pamilya ng biktima para makakuha ng pera. Nagkaroon tayo ng entrapment operation kagabi ng violation ng sa theft identity in relation sa 10175. Meron tayong complainant na ginawa siya ng account at yung account na yan ay nanghihingi ng pera doon sa mga kapamilya nitong
biktima. Ayon sa pulisya, dati na ring may kaso ang suspect sa kaparehong modus, ngunit naareglo sa barangay, kaya hindi natuloy ang kaso. Sa ngayon, sasampahan na umano ng kaso ang suspect na nasa kustudiya ng Bumbon Police. So, doon sa verification namin, nakuha namin yung area kung saan siya mag-claim at doon siya nahuli pagkuha niya ng pera. So itong suspect, may kaso na ito ng na ganyan ding sitwasyon. Kaya lang nung una sa barangay na-settled niya. So hindi lang ito first time na ginawa niya. Papasok siya doon sa section 4C ng theft identity ng relation sa 10170 pa din sa cybercrime law. So mataas ang penalty nito. May imprisonment ito. Paalala ng PNP Anti-Cybercrime na maging mausisa sa mga nagchat-chat online, lalo kung may kinalaman sa pera, maging mapagmatsyag at huwag magtitiwala at mahulog ang loob sa mga nakikilala online. Jan Amador, CSN. Mas pinaigting pa ng Land Transportation Office o LTO ang kanilang kampanya kontra sa fixers matapos makipagtulungan sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Ahensya nagbabala sa publiko na huwag tangkilikin ang mga nagpapakilalang fixer. Si John Amador sa detalye. Mas pinaigting pa ng Land Transportation Office o LTO ang kanilang kampanya laban sa mga fixer para masawata ang mga fixer. Nakipagtulungan ng LTO sa PNP CIDG at Intelligence Agency para manmanan ng bawat LTO district offices kung may presensya pa ng mga fixer. Agarang pagsibak sa pwesto ang iniutos ni LTO Chief Marcos Lacanilao sa sinumang kawani ng ahensya na sangkot sa fixing. Simula po nung nagtukaw po si ASEC Marcos, may 7-point agenda ang LTO na saro po duman sa agenda is the no to fixing fixer. Yung anti-fixing campaign. And sa part po ng LTO Bicol, nakipag-coordinate po kita with the PNP, CIDG, and gawos po ng intelligence agency within the Bicol to give us a report kung mga surveillance po nila ay mga data po nila kung iba po mga presence ng mga fixers sa LTO offices. So, nag-reply man po si PNP PNP Pro-5 na may man fixer sa LTO. Yan po si reply nila. And may mga operation po na ginibo, particular po ang CIDG, ay sa Cam Norte, igwa po kitang operation duman na successful. Pero bako siyang employee ng LTO. Sinda po itong mga tao na nagsasabat sa mga potential client ni LTO na nag-aalok ng services. Ayon sa LTO, kinukundina nila ang ganitong gawain na pag-aalok ng serbisyo o assistance dahil accessible na anumang application sa LTO, lalo online. Ang iba po kadto, tiglo ko lang ang mga tao. Nagtaong bayad, tigdulag si kwarta. Dahil nakarehistro, dahil nakakuha ang lisensya. Yan po si mga cases. Pinangakuan mo. So napailan ko itong kaso ng stapa. Mostly stapa sinagluwas sa diet. Ang ano mi po panawagan mi po sa mga kliyente, sa mga duman po sa opisina, dumiretso po sa opisina. Duman muna po igo po kaming public assistance and complaint desk na iyan po ang matabang sa Indo, mag-evaluate kang papel nindo, ano po ang kaipuhan nindo. Para matabangan kita, si tamang steps, pasunod-sunod, kang transaction po nagigibuhon mo with the LTO. Para aram ta din ang gigibuhon ta. Panduwa, dahil po kamo mag-entertain kayo mga nag-aalok-alok na yan sa luwas ng mga kuadig din, mga asyo. Tadai man po yan kaipuhan. Sa totoo lang po, streamlined na po ang process ni LTO. Ang iba nga po online na din. Jan Amador, CSN. Patuloy namin monitor ng pag-asa ang super typhoon sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa pag-asa, taglay pa rin ng bagyo na may international name na Sinlaco ang lakas ng hangin na aabot sa 165 km per hour at magbugsod na mga abot sa 190 km per hour. Kumikilos yan sa bilis na 10 km per hour. Binigyang diin ng pag-asa na hindi na papasok ng Philippine Area of Responsibility ang naturang bagyo. Hindi pinalampas ng mga fresh graduates sa bayan ng Bula ang sinagawang job fair ng Kamsurpeso at LGU. Ilang job seeker na hired on the spot. Si Jem Garcia sa detalye.
Bitbit ang resume at mga requirements, maagang nagtungo sa munisipyo ng Bayan ng Bula, si Rico, para sa local and overseas job fair ng Kamsur Peso at LGU Bula. Ayon sa kanya, dahil sa panahon ngayon lalo na't may kinakaharap na krisis, mahirap umano sa kagaya niyang fresh graduate ang agarang paghahanap ng trabaho, kaya naman minabuti niya ng agad na tumungo ng makahanap na ng trabaho. Dahil ako isang fresh graduate, so yung in-applyan ko is hindi naman siya align sa course ko. Pero makatulong pa rin yun para ma-improve yung mga skills na makakatulong sa akin sa future. Halimbawa is socialize mo sa customer o sa ibang tao. Samantala, para naman kay Daniel, ang programa ay isang oportunidad upang makapasok siya sa Philippine Army na kanyang childhood dream dahil hindi niya na umano kailangang lumayo para makapag-apply rito. Masabi ko rin po is good kasi mas madali na and di na mahihirapan yung mga gustong kumuha ng trabaho kasi dito may mga mga job offer per municipality. So, mas madali na po yung paghanap ng trabaho. Ilan lamang sila sa mga nagbakasakali sa binuksang higit sa 5,000 job vacancies ng nasa 15 local companies sa pagtutulungan ng LGU Bula, Kamsur Peso at provincial government ng Camarines Sur. Going man ang sa itong mga pag-hire, kaya lang ang pigyagamit mga online mo na kumbaga referral sa mga partners para day na sinda ang mga agencies din syempre lalong-lalo na from Manila pa sinda medyo harayo kaya nagtitipid din. So pwede taman po sindang matabangan sa itong mga job seekers na may iganing pangarap na makapag-abroad. Pwede sindang magrani sa samuyang opisina para ma-assist mi sinda sa indang application. Samantala, ilan sa mga aplikante ng nasabing job fair ang na-hired on the spot ng ilang local companies, kaya't nagpapasalamat naman ang LGU Bula dahil malaking tulong umano ang ganitong programa ng pamahalaang panlalawigan. Kadakol ng mga tabang ang nadarakan provincial government through the leadership of our beloved Governor El Rey Villaferte. So, ang sa kuya lang masasabi, thank you sa satuyang gobernador na igwang mga programang arog kaini. Talagang sarong bagay na mabawasan ang poverty dito digdi sa satuyang lugar. Dako lang digdi sa satuyang Banwan alagad digdi sa satuyang probinsya. And of course to the provincial peso through the leadership of Ma'am Shia, thank you very much. So aram ko na medyo mapagal, talagang sakripisyo ang pagdigdi nindo sa samuyang lugar alagad. Yaon kamo digdi para tabangan kami. Thank you so much. Sa maraming salamat sa Peso, sa provincial government kasi meron silang magandang program na makakatulong sa mga unemployed na papasalamat po ako sa lalo na po dito sa Bula dito kay Honorable Mayor Nonoy Ibasco and sa mga officials and kay Gov. El Rey and Congressman Mix Villaferte. Jam Garcia, CSN. At yan ang mga maiinit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.